mga kababayan, ma'am sir, this is Jam, the Filipino channel ang inyong pong lingkod. So today is June 8, 2026 at tayo ngayon ay papunta dyan yan sa may corporate finance wait lang at corporate finance road sa may Ruby Plaza, Ruby entrance. Ano ba yan? Sa may Topas Road, Ortigas, Pasig. At dadalhin po natin yan sa may SM North EDSA po yan, sa may bagong Pag-asa Diliman, Quezon City. Okay, so magbabalik po tayo mamaya po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon sa government o private man yan, wala pong kinalaman ang channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamayang unti po pag nakakuha na po natin sila. Magandang gabi, Pilipinas. Simulan natin ang balitaan sa malakas na lindol na tumama sa ilang lugar sa Mindanao. Mahigit 15 na ang patay at marami rin ang nasugatan sa lindol na yumanig sa Sub-Sargent Region ayon sa Office of the Civil Defense. Sa General Santos City, maraming gusali ang gumuho kung saan may bilangang pang mga natabunan. Live mula sa Jensa na Papaco, Colonel Cornel, gaano katindi ang pinsala ng lindol sa inyo dyan? Ang dito sa General Santos City, naikot natin ang mga lansangan at nakapansin natin na maraming mga gusali ang nagtamo ng malalaking pinsala. Dalawa rito ay marami aga ay ilang mga individual ang nainipit. At isa na nga rito ay itong Barangay Kalumpang kung saan patuloy ang rescue operation sa dalawa pang individual na hinahanap. Sentro ng lindol ang karagatan na bahagi ng Maasim Sarangani Province, pero umabot sa iba't ibang bahagi ng Mindanao ang pagyanig. Pero malaking pinsala ang inabot ng General Santos City, gaya ng gusaling ito na gumuho dahil sa pag-uga ng lupa. Labis na napuruhan ang malalaking negosyo sa Jensan. Matinding pinsala ang dinamo ng fast food chain na ito sa Barangay Lagaw. Ang dalawang shopping malls, ang KCC at SMCP Jensan, natibag ang bahagi ng mga pader, kita na ang mga paninda sa loob. Sarado ang mga mall at walang kuryente sa malaking bahagi ng lungsod. Sa Notre Dame of Changas University, umilay ang gusali. Yung temporary structure na nilagay namin sa fourth floor ng aming police three-story building. May bumigay din po yun. Tapos may water tank na bumigay din. Kaya
Saint Mercy Shrine sa City of Florence, Barangay Lamdalag, Lake Cebu, South Cotabato. Makikita sa videos na ibinahagi ni Bayan Patroller Junjun Pakak ang nabutas na pader ng simbahan at nahulog ang imahe ni Jesus sa tuktok nito. Madami ring paso ng halaman ang nabasag at natumba sa paligid ng simbahan. Sa ngayon, nagpapatuloy ang ginagawang assessment ng Office of Civil Defense sa mga nasirang gusali at nagamay na mga individual. Alvin, madilim pa rin sa maraming lansangan dito sa General Santos City. May mga generators na pero yung mga malalaking kumpanya at mga negosyo lamang. Dito rin sa Barangay Kalumpang, kung saan nangyari yung pagbigay ng malaking grocery store ay walang humpay pa rin ang rescue operation sa nawawalang dalawang individual. At may mga inaayos din tubo dito sa supply ng tubig dito sa Jensan, lalo na maraming mga kalsada ang nabitak dito. Alvin? Colonel, nakita natin yung video ng isang fast food chain na bumuo. Wala bang may tao ba dun sa loob na nag-aalmusal? Yung biglang bumagsak? Alvin, actually, medyo bago lang tayo nakakarating dito at yung naikot natin sa mga structural mga establishment ay yung dalawang shopping mall, itong malaking grocery store at may isang universidad. Hindi pa natin na-check na sulit yung fast food chain na nakita sa video na bumagsak talaga bumigay at inaalam natin kung may tao ba doon na naipit or na-rescue, pero sa ngayon may dalawang rescue operations kasi nangyayari dito sa Barangay Kalumpang at may isa pang lokasyon kung saan may isang pamilya daw ang natabunan sa grupo. Alvin? Colonel, kumusta yung mood ngayon? Eh di ba yung gabi na, yung mga kababayan natin, hindi kaya natatakot bumalik sa kanilang bahay o kung nakatira sa halimbawa sa condo o sa building, eh paano yun? Gabi na. Alvin, sa ngayon wala pa naman tayong nakita mga nag-set up ng kanilang tent sa gilid ng kalsada saan mga nadaanan natin, lalo na dito sa Barangay Kalumpang. At dito sa kinatatayuan ko sa Barangay Kalumpang ay napakaraming tao ang nanatili pa sa labas, lalo nakaramdam sila ng takot dahil nga sa sunod-sunod pa ng mga aftershocks. May nakausap tayo kanina na ayaw pa niyang manatili sa kanyang bahay dahil takot siyang magka-aftershock habang natutulog at makapamigay ang kanyang bahay. Alvin? Isa na lang, Colonel, kumusta naman ang supply ng tubig at kuryente? Sa ngayon, Alvin, ang nadaanan natin mga lansangan dito sa Jensan ay madilim pa rin. Dito lang sa Kalumpang, Barangay Kalumpang, ay yung mga may ilaw ay yung mga fast food chains at yung mga business establishment. Pero yung mga bahay talaga, may mga street lights na wala pang ilaw talaga. At yan pa yung isitekpan natin sa lokal na pamamahalaan kung ano ang kanilang tugon. At sa supply naman ng tubig, hindi pa rin natin nasuri, pero may mga nag-aayos ng tubo dito sa Kalapit at sinasabi nilang nasira daw ang tubo ng tubig dahil nabitak na ang mga kalsada dito. Alvin? Maraming salamat, Colonel Tokmo. Nakulapog ng malakas
Barangay 176A sa North Caloocan itong linggo ng madaling araw. Maririnig na nagtatalo ang driver at ang pasahero na nakaupo sa likuran nito. Pinipilit umano ng pasahero na ibaba na siya ng driver. Pero sabi ng driver sa tapat ng bahay niya, ibababa ang pasahero base sa nakapanood nitong biyahe. Hanggang sa nagbantang pasahero, napaparinig niya ang driver. Makikita ang tinatawag pa ng driver ang pasahero sa tuwing tatangkain lumapit sa kanya. Ilang sandali pa, hinarina ng pasahero ang biktima na agad itong ikinasawi. Labis ang ilagpis ng kinakasama ng biktima na si Tonet nang matanggap ang masamang balita. Sabi niya, mapagmahal at matulungin sa pamilya ang kanyang kinakasama si Eric Robert Sonko. Mabuti naman po yun. Mabuti dito na po ngayon. Nagkaroon siya ng babaeng anak. Tuwang-tuwa po siya. Yung puso namin hindi pa nabibigyagan. Sana parang May September, sasabi sa birthday niya. Lumabas sa investigasyon ng bagong pamamaril, humingi muna ng tulong ang sospek sa barangay 188 dahil nawawala umano siya. Dinala naman siya ng mga taga-barangay sa Police Substation 14 para matulungan. Pero ang gusto lamang pala niya ay maibog siya ng masasakyan pauwi ng San Jose del Monte City, Bulacan. At dahil walang cellphone ng sospek, ang pulis na ang nag-book ng sasakyan. Ang sinasabi po is hinahanap po raw niya yung asawa niya at during doon sa paghahanap niya is naligaw na rin po siya at ang gusto lang po niya is makapalit po sa kanyang bahay. Pumipesa na parang Caloocan City Police sa mga patikos at kumukwasyon kung bakit hindi nila nakitang may baril ang sospek nang dalhin ito sa substation. Pinunod po na natin ang suspect is nagtayo po siya na validate na sando po. Is wearing denim po, pants po. At doon po makikita niyo po, hindi po visible po, no? Dahil po sa mga package po niya, hindi siya multiple drug. There was one time na ginano po namin yung ating personnel na ginamit naman po niya yung mga bulsa. Wala po siya nakakapan na anumang bagay na matigas na dalawin sa chest na deadly weapon. Sa hot pursuit operation, naaresto ang suspect sa kanyang bahay sa Muson sa San Jose del Monte City. Napawi sa kanya ang isang hindi lisensyadong baril. Hostisya po lahat. Hostisya po yung gusto namin mabuhay. Hindi pa matukoy ng mga investigador ang motibo sa krimen. Isulmi din na sa PNP at ang cybercrime group ang dashcam recording para mapalinaw ang video at audio nito. Naharap naman ang suspect sa reklamong murder at illegal possession of firearms. Dennis Dato, ABS-CBN News. Sa pulso video, ang riot ng ilang kabataan sa Antipolo City. Arestado naman ang isang lalaki na nakitang may dala-dala pang palakol at hinabol ang umunoy ng gulong grupo. Nagpapatrol, Christopher Sitson. Nakikipagpatintero sa mga sasakyan ang mga kabataang ito na kumakalipas ng takbo sa kahabaan ng Marcos Highway sa barangay Batong Ngayon sa Antipolo City, Rizal, Sabado ng gabi. Napansin naman ng isang lalaki na walang damit pang itaas na may bitbit na palakol habang isang bata may dala namang pakpat. Ayon kay Mary Rose, na residente sa lugar, nagulat lang sila nang makarinig ng mga nagpapagsakang bato sa kanilang nagmula sa isang nakaraan. May mga lumilipad na bato eh. Ang lalaki pong bato. Ngayon paglabas ko po dito, ang naabutan ko na, residensya na sila naghahabulan na. Tapos may mga hawak na lalaki ng mga bato, may bote, may isa pa may ice pick. Siguro nasa 10 mahigit. Riot po talaga. Hindi nakuhanan sa video ang buong insidente, pero ayon sa asawa, may inarestong lalaki na may hawak ng palakol na nagpupot lang ito ng kanyang asawa para itaboy ang mga kabataan ng gulo sa lugar. Yung palakol na po yun na nabayral po, na hawak po ng asawa ko, na tinutukan ng video kasi nung po video na yun. Ayun ay hindi po kanya. Dala po yun ng mga nasasangkot na mga sumugod dito sa amin na ng bato na bigla na lang nabasalis. Siya lang naman ay tumulong lamang sa mga pagtaboy ng mga kabataan na ng bato sa aming lugar. Sa follow-up operation ng pulisya na aresto ang lalaki nitong linggo. Ayon sa suspect, muntik nang matamaan ng bato ang kanyang anak nang biglang mambato ang grupo ng kabataan.
panawagan sa magulang ng mga minor de edad na laging bantayan at pagsabihan ng mga anak. Madalas po sila nagpapakot din kasi po tulog. Ngayon, pag dumating po yung mga barangay, nagsisatakbuhan na po sila lahat. Ang hindi naman nila inulit yun, wala nang tahimik ang lugar. Kahit yung mga magulang, pagsabihan na lang din nila yung mga anak nila. Pagtuloy pa ang investigasyon ng PNP sa insidente at pinaalam na rin kung sino ang unang grupo na nakalaban ng mga kabataang nagpaulan ng bato sa lugar. Inihahanda na rin ang kaukulang kaso sa naarestong individual. Tiniyak din ng pulisya na nakatuon sila sa pagkamanatili ng kaayusan at kapayapaan sa komunidad. First in Zone, ABN News. Posible umano gumamit ng peking license plate o plaka ang puting SUV na naka-hit and run sa isang rider ng Highway Patrol Group sa South Luzon Expressway. Ayon kay HPD Director Police Brigadier General Romel Batangan, walang lumabas na record sa Land Transportation Office na suriin ang plaka at conduction sticker ng sasakyan. Anya, nakikipagtulungan ng HPG sa PNP Anti-Cybercrime Group at sa pamunuan ng SLEX para sa pagpapalinaw ng mga dashcam at CCTV footage para matukoy ang sasakyan at ang driver nito. Nangyari nga ang insidente nitong Sabado nang biglang lumiko sa kaliwa ang umaharurot na puting SUV at bumangga sa HPG rider. Sakaling matukoy, mahaharap ang salarin sa mga kasong reklamong reckless imprudence resulting in physical injuries and damage to property, speeding, at falsification of public documents dahil sa umunoy peking plaka. Samantala, pinagpapaliwanag ng LTO ang driver ng SUV at ang rehistradong may-ari nito sa bisa ng show cause order at pinahahanap o pinahaharap sa pagdinig na itatakda ng ahensya. Inatasan rin ng LTO ang driver na isuko ang kanyang lisensya na sususpindihin ng 90 araw habang iniimbestigahan ang insidente. Buong pwersa na ng pamahalaan ang tumutugon sa pangangailangan ng mga apektado ng magnitude 7.8 na lindol. Live mula sa Bivol, Johnson Manapa. Johnson, ano ang pinagmulan ng lindol at may naitala nga bang tsunami kasunod nito? Alvin, nagsabi ng T-Box ang paggalaw ng tinatawag na Cotabato Trench ang naging dahilan ng malakas na magnitude 7.8 na lindol na tumama sa probinsya ng Sarangani na naramdaman sa iba't ibang parte ng Mindanao hanggang sa Visayas. May na-monitor din ng T-Box na tsunami waves sa ilang mga coastal communities gaya na lamang sa Maasim at Kiamba sa Sarangani. Ganito katindi ang epekto ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa probinsya ng Sarangani alas 7:37 ngayong Lunes ng umaga. Ang mga konkretong gusali na gaya nito sa isang iglap, bumubuo sa lakas ng pagyanig. Paliwanag ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of T-Box, muling gumalaw ang Cotabato Trench na minsan ang pagyanig sa Morocco halos 5 dekada na ang nakararaan. Ito rin po yung na-responsable noong 1976 Morocco earthquake na nag-cause naman ng malawakang tsunami din at maraming casualties during that time. Aktibo yung Cotabato Trench. Marami tayong nare-record dito ng mga earthquakes, maliliit. In fact, last January, nagkaroon ng mga hanggang May, nagkaroon ng tinatawag natin seismic swarm. Sabi ni Sevilla, ang lindol kanina kasing lakas ng 7.8 magnitude na lindol sa Baguio City noong 1990. Ang kaibahan lang, sa dagat nagmula ang lindol sa Sarangani habang sa lupa naman ang sa Baguio. Pinakamalakas ang naramdamang pagyanig ngayong Lunes sa General Santos City na bumalo sa intensity 7. Naramdaman ang lindol hanggang sa Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Leyte at Southern Leyte. Maaga rin naglabas ng tsunami warning ang T-Box bilang babala sa mga residente sa ilang coastal communities na maaaring abuti ng malalaking alon. Sabi ni Sevilla, naitala ang first wave ng tsunami 7:42 na umaga sa bayan ng Maasim, sumunod sa Kiamba, Sarangani, makalipas lang ang 2 minuto. Kaninang hapon, inalis na rin ang T-Box ng babala. Pero, ang aftershocks, posibleng kamagalpahan nila ng hanggang 1 buwan. Sa huling tala naman ng Office of Civil Defense, 19 na ang kumpirmadong nasa wave. 16 sa mga ito ay mula sa Soxargen, 3 naman ay mula sa Davao Region. We are trying to get the information if some of these ay meron din kasing naiulat na galing sa dahil sa
inatasan na ng Pangulo ang iba-ibang ahensya ng pamahalaan na agad kumilos para tugunan ang pangangailangan ng mga apektado ng lindol. Binigyang diin ni Pangulong Marcos Jr. na kumikilos ang pamahalaan at hindi kailanman pababayaan ang Mindanao sa gitna ng pagsubok na ito. Dumating na ang ilang opisyal sa Mindanao ngayong hapon para magsagawa ng Rapid Damage and Needs Assessment o RDNA. Sabi rin ng Department of Budget and Management, available na ang agarang paggagamit ng Quick Response Funds sa mga ahensya ng gobyerno. Handa rin nila silang magproseso ng request para sa additional na budget kung kakailanganin. May mga lugar na nawalan ng supply ng kuryente dahil apektado ang transmission lines sa timog kanlurang bahagi ng Mindanao. Ginagawa na ito ng paraan ng National Grid Corporation of the Philippines. Samantala, 17 flights ang kansilado dahil sa lindol ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines. Pansamantala rin isinara ang General Santos Airport. Tanging government, military at humanitarian flights ang pinapahintulutang gumamit ng runway sa nasabing paliparan. Alvin, sa huling tala ng Office of Civil Defense, nasa 134 ang injured dahil sa malakas na lindol na karamihan ay pawang galing sa Region 11 at Region 12, habang may mga naiulat din na nawawala pa sa Davao Region. Samantala, tuloy-tuloy din Alvin ang search and rescue operations kasama na ang Philippine Coast Guard sa ilang gumuhong gusali sa General Santos City ngayong araw. Ngayong hapon din ay nakipagpulong na ang ilang cabinet secretary sa mga opisyal ng General Santos City para plansyahin na ginagawang disaster response matapos tumama ang malakas na lindol. Alvin. Johnson, isang tanong lang, yung death toll na napingsam ay napingsam pa rin hanggang ngayon at yan ay mukhang lalaki pa sa mga susunod na araw. Sana ay hindi, pero ang posibilidad malaki dahil sabi nga ng mga otoridad ng Office of Civil Defense, may mga nawawala pa at may mga gusali na gumuho talaga at posibleng may mga na-trap sa ilalim nito na siyang patuloy na pinaghahanap ng search and rescue teams ng gobyerno. Alvin. Maraming salamat, Johnson Manlaban. Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN Resident Meteorologist Ariel Rojas. Ariel, magiging maulan pa ngayong linggo. Alam mo, Alvin, medyo mahina ang habagat pero makaka-apekto pa rin yan sa ilang bahagi ng northern at central Luzon. Mapapansin natin, medyo makapaliulap dito sa mahinagang bahagi ng West Philippine Sea dahil po sa tinatawag na frontal system na salungan ng mainit at malamig na hangin at yun po ang kumihila sa habagat kaya dyan sa may northern central Luzon siya nakaka-apekto. At mula po sa frontal system ay pwedeng may mabuong low pressure area at kung yan po ay maging bagyuman, ang kanyang magiging pagkilos ay parang nung nagdaang bagyong Esther na kumilos pa hilagang silangan at hindi man direkti makaka-apekto sa ating bansa. Pero po sa frontal system, patuloy ba nakikita ang posibleng sama ng panahon na pwedeng manggaling mula sa silangan. Sa rainfall forecast ng Weather Company para bukas, June 9, Martes, sa Luzon, maghapon po inaasahan sa mga pagulan dito sa may Bicol Region, ilang bahagi ng Quezon Province at maging sa bahagi ng Mindoro. Sa hapon din ay may mga pagulan sa ilang bahagi ng Ilocos Region at Cordillera at dito rin sa may bahagi po ng Central Luzon lalo sa Zambales. Oras ng hapunan, may malalakas pong pagulan dito sa may bahagi po ng Tarlac, sa Pangasinan at sa may Nueva Ecija at sa gabi may kaunting ulan pa sa ilang lugar sa Southern Luzon. Sa Palawan, hapon hanggang alas 7 ng gabi magiging maulan sa halos buong probinsya, bagamat mawawala po yan pag lumalim ang gabi. Dako naman tayo sa Visayas, may mga daraang pag-ulan sa ilang lugar sa umaga at tanghali pero hapon pa mas maulan dito po lalo sa may central part ng Negros Island at maging sa may northeastern part ng Panay at dito sa northern part ng Samar. Meron pang kaunting ulan pagsapit ng gabi dyan sa may Antique, northern Cebu at dito po sa Samar province. Maaraw naman sa malaking bahagi ng Mindanao sa umaga pero may kaunting ulan po sa may Zamboanga at ilang lugar sa Davao Region. Kumulimlim po ang panahon at may mga pag-ulan. Mula po yan hapon tuloy-tuloy hanggang pagsapit ng
ngayong gabi sa may Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao bilang bahagi po ng Stock Surgeon at lalo sa Caraga dyan po sa may Agusan Provinces. At dito po sa General Santos City kung saan po talagang naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol. Bukas po Martes ay mababa ang tsansa ng tagulan pero posibleng sa Miyerkules at Huwebes mas may tsansa ng thunderstorm na magpapagulan bandang hapon. Ngayon naman sa Metro Manila, aasahan po muli ang mainit na panahon maghapon. May okasyon ng pagkulimlim bandang tanghali at hapon pero ang pagsapit ng gabi ay mababa ang tsansa ng pagulan dito sa Metro Manila. At yun ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas, Ingat Kapamilya. At susunod, 18 dating empleyado ni Zaldico hindi sinipot ang ipinatawag na pulong ni Senator Erwin Tulfo. At maraming motorista umaangal ilang gasolinahan, inunahan umano ang dagdag presyo. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patron. Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Blemex Forte European Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Blemex. This is where the best in the country proves they belong. The Asian Development Tour, presented by Bago Plus, brings you the Bago Plus ADP Philippine Open, happening from June 17 to 20 at the prestigious Luisita Golf and Country Club in Tarlac, featuring the top 30 golfers in the Philippines, all fighting for a shot at something bigger. Only 3 will earn the spot at the International Series Philippines this November, where local contenders become international talents. No shortcuts, no second chances, just the best of the best, from local fairways to the world stage. This is where it begins. The Bago Plus ADP Philippine Open, presented by Bago Plus. Bago sa saya, plus the Panalo Asian Development Tour, Luisita Golf and Country Club, MBN Gap. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No way to stop. Visit responsible gaming at Bangor.ph. Tayo na sa iyo, iyo, iyo. Tayo'y magpatingin. Tayo na sa iyo, iyo, iyo. Sila'y eksperto pagkagaling. Sa iyo, iyo, iyo. Inyong mata ay mahalin. Iyo executive of the year. Ang tatika. Iyo executive of the year. Ang eksperto pagkagaling. Oh, iyo. DZMM, numero 1 sa aksyon. Ang oras, alas 7:15 ng gabi. Oras na din sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for Happiness. May tutuko, may maglilingkod, may kakaptika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team. Aktibong tiyaghahanib ng serbisyong siguradong araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at John Awi Perez. Lunes hanggang Biyernes, mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol. Ito'y chichika, kasama ang cute at lovable na papa, Mama Awel Paz, at Mama Jai Ho na alam na din. Alam na din, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for Happiness. Alam niyo ba may Liverate Pro? Liverate pero Pro. Silmarinda, multivitamins pa. Ang Liverate Pro ay a patent protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liverate Pro ay maaari din makatulong sa treatment of chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liverate Pro. Liver up na tayo. Liverate Pro. Silmarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Protection at tulong sa atay. Liverate Pro. May Silmarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverate Pro. Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss #Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay. Congratulations to Bea Villain Wisnorski of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens. Playtime Entertainment. Born for happiness. DZMM. Número 1 sa aksyon.
7:17 ng gabi. Ang oras ay hatid sa inyo ng Blemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Blemex. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Camaras at Marlene Maniebro sa Flood Report. Flood Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Matapos po ang investigasyon nitong Huwebes, ang grupo naman ni na Senador Sherwin Gatchalian ang nag-imbestiga sa flood control scandal kanina. Pero kahit nasa iisang gusali lamang silang lahat, hindi pa rin sila sinipot ng 18 dating empleyado ni dating Congressman Saldico. Nagpapatrol, RJ Cruz. Hindi sinipot ni na dating Speaker Martin Romualdez at Congressman Zia Adyong, Jose Alvarez, Julian Baronda at Laila Dilima ang consultative meeting na pinatawag ng grupo ni na Acting Senate President Sherwin Gatchalian at napili nilang chairman ng Procurement Committee Irving Tulfo ukol sa investigasyon sa flood control scandal dahil sa interparliamentary courtesy. Pero hindi rin sila sinipot ng 18 dating empleyado ni dating Congressman Saldico na naghatid umano ng mali-maletang salapi. Ito'y kahit sinipot nila ang pagdinig ng grupo ni Senador Alan Peter Cayetano noong Huwebes. It was irregular, a house show, you may want to call it a make-believe investigation, masquerading as an official Senate proceeding. The so-called Blue Ribbon Committee hearing conducted last Thursday, June 4, was illegal, void ab initio, and no binding, had no binding effect. Hindi mo pwedeng pumili kung saan sila pupunta at magsalita. Hindi mo pwedeng pumili kung sino ang kakausapin mo nila, kung kakampi man o hindi. Kung papanoorin mo ang live selling nila noong Huwebes, hirap silang ikwento ang kanilang naratibo. The presiding officers of that conference were coaching and leading the resourceful persons. Wala ang 18, pati ang abogado nilang si Divito Baligot nang isa-isahin ni NBI Director Melvin Matibag ang resulta ng pag-aaral ng ahensya sa kanilang mga aligasyon. Doon po sa pagbuwang ng 20% na sinasabing totoo, yung participation nila sa driver, ganyan. Hindi po ma-establish pa rin talaga kung nakita nilang actual na may pera ba talaga, may dala. Lumalabas na talagang mukhang sinulat at kinotes, corroborated po yung pagsusulat. Yung pataas. Pinagsama sa pinagsabog sinumpang salaysay. Sige po. Ingat po. God bless po. Aligasyon mula sa partner na hanap ng isa sa 18 na may kapalitang pagsasalita. Pero hindi anya ito ay bigay na buo. Ang sinasabi po rito sa salaysay na itong si Anselmo Taberdo ay isa sa mga doon sa 18 na in-approach ng grupo ni Mike Defensor at pinangakuan ng 5 milyong piso kapalit ng pagsasalita. Pilino niya na hindi pa pala nabibigay talaga yung 700,000, 350,000 Kaya na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli. Ingat at God bless po. Ano po.